Pinilit lang daw tumestigo nina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor si Orly Guteza kaugnay ng flood control scandal. Ang dahilan, para raw idiin si dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Basura ang tawag ng testigong si Orly Guteza sa mali-maletang pera na dineliver daw niya sa bahay ng mga politikong sangkot sa mga anomalya sa flood control. Sabi niya yan noon na ibinabasura na niya ngayon. Sa bagong sinumpaang salaysay, sinabi ni Guteza na pinilit siya ni Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na magbigay ng testimonya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Noong September 24, 2025, dinala siya sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado. Doon daw niya nakita si Defensor at ang manugang nitong si Mark. Pagdating ni Senator Marcoleta, mabasa niya at siya ang magdesisyon kung pwede. Sabi niya, hindi at pilit na sinabi niya, sulat lang natin si Sendante. Sa takot ko, sabi ko, sige sir. Inutusan niya si Mark na kunin ang laptop para isulat ang kagustuhan niya. Nang dumating daw sa resto si Senator Marcoleta, sinabi raw niya na babasahin muna ang affidavit ni Mark. Pero ayon kay Guteza, hindi lang ito binasa ni Marcoleta. Siya mismo raw ang nag-ayos ng ilang bahagi ng affidavit. Simula ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. At sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ayon pa kay Guteza, narinig niyang sinabi ni Defensor na ang kanyang gawa-gawang affidavit ang missing link para maiugnay si Romualdez sa delivery ng mali-maletang pera. Ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saltico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Sa salaysay pa ni Guteza, ayaw daw niyang sumunod dahil alam niyang hindi totoo ang ilang detalye. Pero napilitan daw siya dahil takot at dahil sa pangakong cash at educational scholarship para sa kanyang mga anak. Ang sabi pa raw ni Defensor kay Marcoleta, Pari, 150 million lang masaya na tayo. Kinabukasan, September 25, naging surprise witness si Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee. Matatanda ang inamin noon ni Marcoleta na nakipagkita siya sa restaurant kina Defensor at Guteza at inamin din niyang nabasa na niya noon ang draft ng testimonya. Nung basahin ni Guteza ang affidavit, napagalitan pa raw siya ni Marcoleta. Napagalitan pa ako ni Senator Marcoleta kasi nag-adlib ako. At ang sabi niya, sundan lang ang nakasulat. Matapos daw ang hearing, September 27 na siya kinontak ng opisina ni Marcoleta at ibibigay raw ang kontak ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon para ayusin ulit ang affidavit. Pero hindi raw pumayag si Guteza. Matatanda ang noong araw na yan, ginisa ng Senado ang affidavit ni Guteza dahil sa notaryo nito. Hindi malinaw sa ngayon kung nasaan si Guteza, pero ang bagong affidavit ay galing kay Attorney Melvin Kalimag na siyang nagnotaryo. Pinirmahan daw ito noong August 13 sa isang hotel sa Ortigas. Wala pang bagong pahayag si Senator Marcoleta at Defensor na parehong nakakulong sa kasong plunder. Pero ang sabi ng abogado ni Defensor na si Attorney Ferdinand Topacio, this is nothing new. It does not come as a surprise. Magre-recant yung mga yan. This is part of the harassment and intimidation. This has become a pattern under the present administration. Samantala, inalmahan naman ni Attorney Guanzon ang pagdawit sa kanya. Dinamay mo pa ako. Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner and a former COA commissioner, law practice for 25 years, and you see my law practice was really focused on women's rights. Eh, maniniwala ba sa Guteza na mag-aabogado ako para sa'yo? Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.